Gawa namin, hindi mo makikita halos sa pelikulang Pilipino. Senyor Coco, salamat at hindi mo itinago sa amin ang tunay mong tagatawas, Coco Martin. Pag nakikita kita, anak, lumalakas ako. Alam kong matibay ang loob mo. Sa'yo humuhugot ng lakas. Huwag ka mag-alala. Malalagpasan natin ito. Maupo ka, Mayor. Maayos mo, Maynila. Wow! 3 years of roller coaster ride, man. I enjoyed every minute of it. My role was the best. Sinabi ko ngayon, tututok mo. Iputok mo! I enjoyed being a gangster. Enjoy na enjoy ako. The guy is savage. Ramon, grabe. Ngayon lang ako nagkaroon ng role na gangster or syndicate. I mean, gangster role, nagawa ko na yun. Pero ito yung talagang, we were dealing with drugs. Then nakita ni Tanggol, sinabi kay Ramon na mali ang ginagawa mo. Yung anak mo na nagsabi sa'yo na mali. It's fun. Every minute. Every day, every time, every taping day. At the same time, lahat ng tao na nakasama ko dito, ang bait sa amin. Lahat ng mga people who took care of me, took care of, Luke, and everybody's supportive. Even the actors are all, so we were doing this for 3 years. Grabe, naging pamilya ko na to. Thank God for this. Unang-una, to be honest, kinabahan ako. I wanted to actually back off kasi super ang in-explain sa akin. Although, nung kinausap ako ni Coco, sabi niya, dito, ganito yung role mo. Intense ito, grabe. Ito yung mangyayari. Tatay kita. Sabi ko, okay, sige, good. First day ko, parang gusto ko, teka, pwede ba mag-back out na ako dito dahil mukhang mukhang mahirap itong gagawin natin. But, after a while, nag-enjoy na ako yung grind. Kasi nakahon na ako as an actor. I prepare a lot for a role. Dito is everyday, iba yung nangyayari. Like, I see Coco just makes a big change sa eksena. And nakikita ko naman at tama lagi siya sa pag-cambio na eksena para lalo mas maging entertaining, mas exciting, maging mas intense yung pangyayari. So, nakasanayan ko after a while. And then, after 3 years, walang humpay na entertainment, walang humpay na pagbibigay saya. Nakikita nila kung paano namin ginagawa yung mga eksena. Grabe yung mga eksena dito. Yung mga ginagawa ni Senyor Coco, ginagawa namin. Hindi mo makikita halos sa pelikulang Pilipino ang ginawa namin dito sa Batang Quiapo. It was so hard, pero everybody was enjoying it. Everybody, let's go. Let's go. Everybody was like supportive to everyone. Yung fight scene namin ni Rigor, yung bakbaka namin dito. So, wow! Natapos na din. But I enjoyed it really, honestly. I'll miss it. Alam nyo, I don't want to brag about this, pero ang dami kong naka-partner na sa pelikula like sila William Santos, sila Nora Honora, sila Sharon Pined. I'm like, nasanay ako, I don't know. And then, nakasama ko si Cherry Pie. Cherry Pie is a good actor. We were doing the scenes like, parang totoo lang. Nang nakita ko siya, nagkaroon pala tayo ng anak and all that. What a journey. Yung pinagdaanan ni Ramon sa Anites. Nagkaroon ng tanggol, nagkaroon ng koneksyon, nagkaroon ng... What a story. Una, hindi yata tama yung nagawa ko kay Tess, pero in the end, nagkaroon ng change. Ika nga, si Ramon, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang approach. Hindi niya akalain na mahal pala niya si Tess at talagang gusto niya makita yung anak niya
hinanap si Tanggol. Ang dami ng journey. So, ang daming kumapit dun sa tandem ng Ramon and Tess. And then, pati yung problema niya, naging affected si Ramon kay Tess and all that. Nagkaroon ng love story. In short, marami ako natutunan dito. Yung impromptu na script na we have to memorize right there and then. Sa akin, ever since, I prepared for a role. Pero dito, talagang being lang kung ano yung situation. Kaya pinag-uusapan nga namin ni Coco na sa buhay naman talaga natin, di ba? Hindi natin alam kung ano yung susunod na mangyayari. Kunyari, nagkukwentuhan tayo, hindi naman natin alam meron na tayong dialogue. So, ganun yung naging approach namin dito sa Batang Quiapo. Ito yung pinakamalaking lesson na natutunan ko dito sa style ni Senyor Coco Martin. At the same time, marami akong nakasama mga artista dito na iba-ibang approach. There's Papa ko, Tommy Abuel. Ang dami kong research about, ang dami kong hinahanap lagi na makakatulong sa akin para sa role ko as Ramon. Marami ang pagiging masipag. Nakikita ko si Coco Martin sobrang sipag. Nahahawa kami lahat. That's one good trait of our good friend, Coco Martin. Napaka-humble. He's very serious with his work. He's almost like a genius. Kung makikita mo siya sa set, if you just listen to him, I've been in the business for almost 40 plus years. I've never seen a person like this, like Coco Martin. Like, she thinks of even the dialogues, like, she impromptu. I mean, bigay mo kay Tito to, bigay mo kay Ramon to, bigay mo kay ganito. And tama naman. At the same time, pwede naming ibahin, ha? Hindi yung porke nasabi niya na yung dialogue na yan. Pwede rin kami magdagdag, pwede rin kami magbawas. Ang dami ko natutunan dito. Pero noong una natakot ako talaga. But after 3 years, okay na. We can do it again. Natutunan ko lang kay Ramon is, favorite scene ko kasi dito yung first time namin nag-usap talaga ng anak ko. Nailabas ko yung pagmamahal ng isang ama sa anak. Na meron pala si Ramon nun. In spite of being a gangster killer, a vicious killer, greedy, top drug syndicate, #1 in the Philippines. Tapos, nung nakita niya si Tanggol, nag-iba lahat. Nailabas ko dito yung tunay na pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Kasi ako naman, how many kids do I have? I have 6, 7. Dami kong anak. So, nailabas ko lahat. Nailabas ko lahat kay Tanggol. Yung pagmamahal na yun. Actually, nung in-explain sa akin in Direct Malu, it's a story about the two of us, almost like father and son. It revolves around father and son. So, sa akin, tumatak yun. Yun yung nagbigay sa akin ng inspiration na, ganun pala. So, nagkaroon ako ng excitement because of that. Marami pang ibang, situation, but yung anchor is the father and son relationship. So, yun yung mga eksenang gustong-gusto ko. Nagawa naman namin na maayos. Nagawa naman namin ng tama. Yung isa sa gustong-gusto kong sa role ko is the way we handle a gun, the way we use it, the way we fight, the way we do battle. Doon ako excited eh. And pareho kami ni Tanggol, si Ramon and Tanggol. Ganun yung numanan niya sa akin. And then nakita ko sa kanya na, ang galing niya. Ang galing nitong batang to. Ang galing ni Tanggol. Anak ko nga siya. That was like, si Ramon, lalo humanga kay Tanggol. Nakita ko yung gilas niya, yung kung paano siya gumalaw. Anak ko nga ito. Nagpapasalamat nga rin ako sa mga gumagawa ng mga eksena namin sa action. Mapasalamat ako sa kanila. Alam nyo ba, ito istorya na unang-una kong nakasama si Coco Martin sa pelikula. Ikaw lamang. Tapos nagkaroon kami actually yung first scene namin together, pareho kaming kinabahan dahil kinabahan siya. Kinabahan siya, nakaka-eksena niya ako. Sabi ko, bakit siya kakabahan? Tapos nagkaroon kami ng eksena sa isang teleserye na bakbakan. So, pag-fight scene naman. Alam mo ba dito, Batang Quiapo,
Nung ginawa nila yung eksena namin, na nagkita kami, nagbakbakan kami, ginawa nila Gringo, matibay, matikas. Pag bumawalo pa kung ganun, pag sinasalag ko yung suntok niya, nagkakaroon ako ng black and blue sa braso. Sabi ko, tumigas ka na. Anak, sabi ko, nung araw, kaya ko pa eh. Kaya pa. Ang galing niya na sa fight scene. Ang tibay niya na. Sabi ko, ang layo na narating itong kaibigan kong ito. Itong anak kong ito. Fantastic. Unbelievable guy. He's doing his best. And we can all see it. Pag napapanood mo naman Batang Quiapo, probinsyano pa lang, okay. Batang Quiapo is iba. First, si Ramon, puro kapangyarihan, puro pera. He considered himself the top king, he's top of the world guy. Yan yung mga walang prinsipyo. Pero matatapang. But nung kinalabit siya ng Diyos, pinarealize sa kanya yung katotohanan na pakinggan mo yung anak mo. Paglaban mo sila. Nagkaroon ng big change sa karakter ni Ramon. Nagkaroon siya ng paninindigan sa katotohanan, sa paninindigan sa prinsipyo, paglaban ng taong bayan, paglaban ng kapwa, paglaban ng katotohanan. Yun yung naging prinsipyo niya. Pero nung sindikato pa si Ramon, wala. Ang tagal ko naging gano'n, sindikato. Sandali lang ako naging ano. Of course. Lalo na nung nagkaroon kami ng fight scene ni Rigor. Grabe. Love you, Kuya Bal. Love you, senyor. Adios. 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 Senyor Coco, maraming salamat at pinagkatiwalaan mo kami sa project na ito. Pinagkatiwalaan mo ako bilang yung supposed to be ama sa series na to, Batang Quiapo. Salamat sa experience. Salamat sa kabutihan mo. Salamat at hindi mo itinago sa amin ang tunay mong pagkataos, Coco Martin, na nakita namin ang husay ng iyong leadership bilang direktor, bilang actor, bilang producer, bilang writer, bilang everything. Nakita namin how you handled it. Fantastic. Hats off, man. Hats off ako sa'yo. Thank you for this project and I enjoyed every minute of it, man. Every minute of it. Thank you very much. To CCM Production, to the staff and crew, napakabait lahat sa akin. I'll miss you guys. I'll miss you. Thank you rin sa Dreamscape. Thank you sa ABS-CBN na sumuporta talaga sa amin. Maraming salamat sa inyo lahat. Hey guys, thank you very much sa walang sawa niyong pagsubaybay sa Batang Quiapo. Pinagbutihan namin lahat at binigay namin lahat ng makakaya namin para sa inyo at para ma-entertain po kayo. Thank you very much at papasalamat kami at pinagkatiwalaan niyo po kami. Every Monday to Friday, nakasubaybay kayo at hindi kayo bumibitaw. Thank you for, believing in my character as Ramon Montenegro. Maraming salamat at sinuportahan niyo yung character ko kahit masama, lalong-lalo na nung nagbago na siya. Thank you very much at I hope nag-enjoy kayo and marami pang pasabog, marami pang papanuorin para sa series na ito. Thank you very much for trusting me. Isa sa mga natutunan namin dito sa Batang Quiapo is yung how to love your work. Kung kukuha kayo ng trabaho, kumuha na kayo ng trabaho na mamahalin ninyo. Yung gustong-gusto ninyong gawin. I'm very fortunate na nandito ako sa Batang Quiapo at naging artista ako. Pinagkatiwalaan ako as Ramon Montenegro. Nagampanan ko naman, I think, ng maayos. Thank you very much sa pagtitiwala sa akin. Ang advice ko lang is, mahalin nyo ang trabaho ninyo. Kung anong pinakamagandang gawin at marangal na trabaho, kunin nyo. Gawin ninyo. Pag-igihan ninyo. Yun ay magiging para sa inyo. This is Ramon Montenegro.
saying adieu, signing off, and God bless you all. Enjoy Batang Quiapo. Go, Coco.